Uh, masaya ako na nakikita ko kayong lahat ngayong umaga. Uh, gusto ko kayong batiin ng Merry Christmas. sa, sa, hindi pa naman tapos. Meron pa tayong inaasam-asam na pagdating ng ating kapatid na si Hesus Kristo. No? At sabi ko nga, sino sa inyo ang naka-attend ng 12 hours of prayers kahapon? Lahat ba kayo nakapag-participate sa 12 hours of prayer kahapon? Lahat? Taas Opo. nila dalili at mag-thumbs up. Yan. Okay. So, mabuti. At least, nagkaroon tayo ng panahon na ma manalangin sa ating Diyos at uh, mabasa kung ano man yung mga uh, dapat na kailangan ng bawat isa sa atin. Ano? So siguro naman lahat kahapon ay nabasa niyo yung mga dasal at yung mga hinaing, mga problema ng mga bawat isa sa atin, no? Yung mga kailangan na kailangan natin gawin. Ano? It's not just a wish, pero kailangan natin magkaroon ng goal. Ano? So, sabi ko nga, masaya ako ngayon na at least nagkaroon tayo uli ng pagkakataon na tayong lahat na sa umagang ito na magkaroon ng Sunday service kahit sino ba yung nandyan sa church o nandyan sa building, kahit tinamad kayong pumunta dyan, pero at least nandito kayo sa Zoom. Ano? So, sabi ko, ito yung panahon na kung saan, alam niyo yung salitang Advent, yung Advent, kung hindi ako nagkakamali, that is a Latin word, yung Adventus, na kung saan ito yung, sabi nila, na ito yung panahon kung kailan sa tulong ng Diyos, sinusubukan natin sabihin niyo kung hindi niyo ako naririnig, sinusubukan nating magmuni-muni, no? Magdasal, magpahinga, manalangin, at ito yung paghahanda. Sinusubukan natin maganda, spiritual man o physical tungkol sa pinaka-importanteng bahagi ng panahong ito, no? Alam natin na hindi ito tungkol sa mga regalo o mga material na bagay, bagamat yan ay mga mabuting pagpapala mula sa Diyos. Sa halip ito ay tungkol sa pinakadakilang regalo sa lahat. Ito yung paggunita ng kapanganakan ni Jesucristo, no? Na tinatawag natin lahat ng Pasko. Hindi lang 'yon, Hindi lang 'yan yung Advent na sinasabi, no? Ito yung bilang pag-asam-asam natin sa kanyang muling pagdating, no? Ito yung pag-asa natin na muling darating yung kanyang anak na si Jesucristo, no? So ngayong umaga, pag-uusapan natin yung pag-asa, yung hope. Ano nga ba yung hope, no? Madalas itong mga nakaraang linggo, kahit nung nakaraang Wednesday, yan yung halos na pinag-uusapan natin, no? Yung hope na yan o yung pag-asa na yan ay yung pagdating ni Jesus Christ. Yung pagdating ni Jesus, yan ay nagdadala sa atin ng pag-asa. At naniniwala ako, no, ngayon umaga, o kaya sa sandaling ito, no, sa mga sandaling ito, na ang pinakamalaking o pinaka-importante, pinakamalawak o pinakamalaking pangangailangan ng bawat isa sa atin ay yung pag-asa o yung hope. We need hope. I need hope. You need hope. We all need hope, no? At may magandang balita. Ang Diyos ng pag-asa ay nandyan. Naririto. At siya ang magbibigay sa atin ng pag-asa. Siya ang nagbibigay ng pag-asa sa atin. Gayon pa man, masasabi ko rin na ang pinakamalaking kalaban o banta o threat
ng pag-asa niyang ating inaasam-asam, ay ang pakiramdam na parang wala ka ng pag-asa. Yung mag-isip at maniwala na tila wala na, wala nga anumang pag-asa. Maraming dahilan kung bakit nararanasan natin ang ganitong kawalan ng pag-asa. Siguro, una, mahirap ang buhay. Masalimot yung buhay. Walang madali sa buhay. Kaya kapag humaharap tayo sa mga hamon, natural lamang na tayo nagtatanong minsan, nasaan ang Diyos sa mga bagay na ito? Bakit hindi ko nararamdaman ng pag-asa? Hindi ko alam kung saan tutungo ang lahat ng mga ito. Diba yan yung mga tanong na minsan sumasayad sa ating mga isipan. Siguro ang isa pang dahilan kung bakit tayo maaaring mawala ng pag-asa ay dahil hindi malinaw sa atin kung ano talaga ang ating inaasam-asam. Halimbawa, bilang mga Kristiyano, alam natin dapat tayong magkaroon ng pag-asa. Pero ano nga ba talaga ang mga nilalaman nito? Dahil siguro yung iba sa atin madaling makalimot. Dahil yung iba sa atin ay hindi malinaw ang pag-asa, no? O yung salitang hope. Pero ano nga ba ang mga nilalaman nito? Ano ang konkretong pinanghahawakan natin sa buhay na ito? So, sabi ko nga, ngayon umaga, ang tema ng ating pag-uusapan ay ang pag-asa na hindi nabibigo, na kung saan hindi makakapag-disappoint sa atin. Ano? At ang ating, siguro, hindi tayo lalabas sa scripture na ito, na ating babasahin mga talata ngayon ay ang Romans chapter 5. Pero wag muna kayo pumunta doon, no? O kung gusto nyo, pumunta na kayo doon, no? Na kung saan sa scripture na yan, no? O sa talatang yan, o sa mga verses na yan, dito ipinapaliwanag ni Apostle Pablo sa gabay ng banal na espiritu na yung mga o yung ang tukso na mawala ng pag-asa at sinasabi niya dito, inilalahad niya ang isang pag-asa na siguradong matatag at maasahan. So yan yung mababasa natin mamaya dyan. Ay lahat, ano, nakaranas tayo ng mawala ng pag-asa. Aminin ko, ano, sa mga nakaraang taon, ano, o kahit itong mga taon na ito, no, yung sabi ko nga, pag nakakaramdam ka ng something, no, maraming beses ko na rin itong naranasan, ano, likas itong tukso na maaaring danasin ng lahat. Ngunit dito sa babasahin natin sa Romans chapter 5, makikita natin ang sagot laban sa kawalan ng pag-asa. Do ipinapaliwanag dito yung tatlong mahalagang tanong. Una, bakit tayo dapat magkaroon ng pag-asa? Bakit nga ba ito mahalaga sa panahon ng Advent, no? O sabihin natin yung salitang Kapaskuhan, no? Pangalawang tanong, ano ang ating pag-asa? At para bang, ano ang laman ng pag-asa ng isang Kristiyano? Pangatlong tanong, paano natin mapapanghawakan ang ating pag-asa? O paano natin ito mapapanatili sa kabila ng napakaraming hamon ng buhay? Di ba? So yun yung ating tatlong tanong. Bakit tayo dapat magkaroon ng pag-asa? Ano ang ating pag-asa o ano ang laman ng pag-asa ng isang Kristiyano? Paano natin, pangatlo, mapapanghawakan ng ating pag-asa o paano natin mapapanatili ito sa kabila ng napakaraming problema na meron tayo sa buhay? Mahalaga yung mga tanong na yan. Lalo na marami tayong hinaharap na pagsubok sa mundong ating ginagalawan. Kaya pag nilay-nilayan natin, ano, yung babasahin natin ngayon. Sabi ko nga sa inyo noong nakaraang Wednesday, subukan yung basahin yung Romans chapter 5. Ano? Pag nilay-nilayan natin itong babasahin natin ngayon sa Romans chapter 5, simple ang mga salita nito. Ngunit napakalalim ng mensahe. So ngayon, kung meron kayong Biblia,
Kung gusto nyo magdabasa mismo sa Biblia nyo, buksan nyo yan. Kung wala naman, makikita nyo naman yan sa screen. Sabi dyan, that is the Word of God. This is the Word of God. Sabi, ang babasahin natin. Romans chapter 5, verse 1. Sana maganda yung audio ko, no? Sabihin niyo lang sa akin kung nagpuputol-putol ako, ano? Sapagkat, verse 1, napawalang sala tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Meron na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng pagsampalataya, verse 2, kay Hesukristo, tinamasa natin ang kagandahan loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo makakabahagi sa kanyang kalulhatian. Hindi lamang yan, sabi niya, hindi lamang yan. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito'y magbubunga ng pagtatyaga. At ang pagtatyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. Sa verse 4, at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binigo, verse 5, ng pag-asang itong sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa atin, mga puso, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. So na-stuck na yung verse 3 dyan sa screen, ano? So yun, sabi dyan, yan yun, no? Pero bago pala tayo magpatuloy, magdasal muna tayo. Nalimutan ko magdasal, no? Pero manalangin muna tayo pag sabay-sabay, no? O Diyos, lumalapit kami sa iyo ngayong umaga sa pangalan ni Jesus. Panginoon, narito kami dahil mahal ka namin. Nais ka naming parangalan at Panginoon, kailangan ka namin bilang iyong mga nananampalataya sa iyo. Alam mo ang lahat tungkol sa amin. Alam mo kung gaano kahirap ang buhay na yan. Meron kami o narito ngayon sa mundong aming ginagalawan. Kung paano ito nabahira ng sumpa ng kasalanan at ng pagkawasak sa loob sa loob namin o sa amin at sa paligid namin. Diyos, habang binibigyan namin ng pansin ang babasahin namin ngayon, dalangin ko na ang iyong banal na Espiritu ay magbukas ng aming mga isipan upang maunawaan at tunay na makita kung bakit kami maaaring magkaroon ng pag-asa. Tulungan mo kaming maunawaan na ang pag-asa ay hindi lamang isang nakakaaliw na kasabihan para sa mga Kristiyano o para sa amin. Alam namin ito ay seryoso. Nagbabago ng aming buhay at nagbibigay lakas sa lahat ng hirap na dinaranas namin sa buhay. So hinihiling ko na buhayin mo ang salitang ito sa aming isipan. Hayaan mo magsalita ito ng malalim sa aming mga puso. Naway magpatuloy kami dito ngayon bilang iyong nananampalataya o mga taong binago mo, Ama. Matapos naming marinig ang salita mo, dinadalangin din namin na may pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen. So, okay? Bago tayo magpatuloy dito sa Romans chapter 5, no? Gusto kong ipaliwanag kung bakit mahalaga ang pag-asa, no? Naalala ko kasi sa palagay ko na isulat ko yan diyan sa screen. Bakit naka-stack yung screen? Okay. Bakit mahalaga ang pag-asa, no? Sabi ko nga sa Romans o sa Proverbs chapter 5, o sa Proverbs chapter 13 pala, verse 12, sabi diyan, ito ay sulat ni Solomon. Ang pagkakaantala ng pag-asa ay nagpapahirap sa puso. Ngunit ang katuparan ng isang mithiin ay parang punong kahoy ng buhay.
Yeah. Yung kapag nawawalan ako ng pag-asa, ewan ko sa inyo, pero parang pakiramdam ko ay unti-unting natutuyo yung kalooban mo, di ba? Yung parang bang nawawalan ka ng sigla sa buhay. Kaya yung kawalan ng pag-asa, parang babagal, parang masakit na pagkamatay ng ating kaluluwa, no? Pero kapag may pag-asa, ito ay natupad, di ba? Pag yan ay natutupad na, parang nabubuhayan ka uli. Sabi nga ay para itong puno ng buhay na nagbibigay lakas at sigla sa atin. Dahil yan, no, habang binibigyan pansin natin yung salitang yan, so babasahin natin yung uh, Romans chapter 5 ulit. Pero bakit nga ba tayo pwedeng magkaroon ng pag-asa? Bakit may pag-asa ang mga Kristiyanong uh, uh, ang isilang si Jesus Christ, no? Bakit ikaw at ako ay pwedeng magkaroon ng pag-asa ngayon? So kung nagte-take down kayo ng notes, nakita niyo yung mga tanong o narinig niyo yung mga tanong natin kanina, yung mga dahilan ng pag-asa. Sabi sa Romans 5:1, basahin natin ulit. Kaya yamang tayo'y pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya, meron na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito yung malinaw na katotohanan. Ang dahilan kung bakit tayo pwedeng umasa ay dahil tayo pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya. Di ba? Yan yung pinakapundasyon. Pwede tayo magkaroon ng pag-asa dahil dito. Di ba? Since yung mga haba talagang ma-amaze ka, no? Yung bang, sabi ko nga nung habang binabasa ko to, yung habang sinusulat at hinahanda ko yung mensahe na yan, sobrang talagang naantig ako sa lalim at ganda ng sinasabi dito. Nasa tingin ko, minsan nga hindi natin lubos na uunawaan kung gaano ito kahalaga, no? Na tayo ay napawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya. So kaya ngayong umaga, sa tulong ng ating Diyos, susubukan ko ipakita sa atin yung katotohanan ito ng sanang maging malinaw, no? Hindi lamang sa salita, hindi lamang sa anumang bagay, kung hindi maging sa ating isipan at ganun din sa ating puso at ang ating kaluluwa. Sabi dito ni Pablo, tayo na po walang sala sa pamamagitan ng pananampalataya at may kapayapaan sa Diyos dahil kay Kristo Jesus, di ba? Pero ano nga bang ibig sabihin yan? Ano nga ba yung napawalang sala? Ang napawalang sala, yan ay isang legal na termino. Sa legal term, no? Madalas ginagamit yan sa korte. Noong panahon, madalas itong ginagamit sa korte ng lumang tipan. Well, yan ay legal na termino. Parang ang living hope o ang living hope sa Pilipinas. Tayo ay legal. Legal tayo. Legitimate. We are registered under the name of Christian Biblical Council. Sabi nga doon, it has been registered since 2004, 50 years validity granted by the SEC. Kaso nga lang, meron tayong dapat na minor amendments na nire-require sila. So, yan, tayo ay legal. It's a legal. Yan salitang pinawalang sala. Yan ay legal na termino. Sabi ko nga, madalas yan ay ginagamit sa korte ng panahon ng lumang tipan na ang ibig sabihin tayo ay idideklara inosente o matuwid ang isang tao, no? Isipin niyo sa isang hukuman na nakatayo ka sa harap ng hukom na ang hatol ay guilty o innocent, no? Ang pinawalang sala ay nangangahulugang na idideklara kang inosente. You are in good condition, no? Sabi doon, no? Dito sa aklat ng Roma, ginamit ni Pablo yung salitang ito, no? Para paliwanag ang kalagayan natin sa harap ng Diyos. Simula
sa Romans chapter 5 o chapter 1, kung hindi ako nagkakamali, umpisahan niyo sa verse 18 hanggang kabanata 3, ipinakita ni Pablo dito na ang buong mundo ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Lahat tayo, walang exempted dyan, ay nahatulang makasalanan. Sa kabanata 1, ipinakita dyan ni Pablo na ang mga Hentil, ibig sabihin yung mga hindi Hudyo, at hindi bahagi ng covenant ng God, ay nagkasala sa harapan ng Diyos, no? Tapos sa verse sa kabanata 2, no? O sa kabanata 2, tinutukan niya yung mga Hudyo at sinabing kahit sila, sabi doon, na bayan ng Diyos ay makasalanan din. I mean, yung konklusyon ni Pablo, lahat ng tao ay makasalanan sa harap ng Diyos. Na kung saan sinasabi niya sa Romans chapter 3, kung hindi ako nagkakamali, sinabi niya doon, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yun sa Romans 3, verse 23 yun. Yung, para bang, yung verse 23 na yan, yan yung summary ng lahat ng sinabi ni Pablo sa kabanata 1 hanggang kabanata 3. Walang exempted. Hudyo man o Hintil, sabi niya, lahat tayo ay nagkasala at hindi nakaabot sa perfectong standard ng Diyos. Isipin natin sandali, no? Na tayo ay nakatayo sa hukuman. Alam ko, familiar kayo sa pag-uusapan natin. No? Isipin natin sandali na tayo ay nakatayo sa hukuman ng langit. Tayo ang mga akusado, sabi nga doon, at ang mga taga-usig ay ang ating sariling buhay. Yung sariling buhay natin ng mga taga-usig, no? Yung mga maling nagawa natin, mga kasalanan ating ginawa, nagawa, tapos nakatayo si Satanas bilang taga-akusa, ipinapakita ang lahat ng ebidensya, parang sinasabi niya, tingnan nyo kung ano ang ginawa ng taong ito. Tayo ay nakatayo sa harap ng hukom, sa harap ng Diyos mismo, no? At alam natin ang tinuturo ng kasulatan na ang Diyos ay mabuti at matuwid. Di ba? Siya ay Diyos ng pag-ibig. Sabi nga na hindi niya pinalalampas ang kasamaan ng mga makasalanan. So, kaya narito tayo, nakatayo sa harap niya, na alam natin na alam natin kung anong nahatol na nalalapat sa atin. Ngayon, isipin niyo na nakatingin sa inyo yung Diyos. Nakikita niyo lahat ng ating kahinaan, di ba? Ang lahat na meron sa ating sa tao. Tapos, nakatayo ka sa harapan ng Diyos at numuhusgahan ka na sinabi niya, idiniklara niya na ikaw ay inosente. Inosente. Sabi, inosente ka. Pero mo yun. Tapos siguro isipin mo, paano ka dito? Alam ba natin na hindi tayo inosente? Alam natin na tayo ay nagkasala? Lahat tayo nagkasala. Kasi sinasabi sa Romans chapter 23 na ngunit gayon pa man, di ba, na tayo lahat nagkasala. Na ngunit gayon pa man, tinitignan tayo ng Diyos at tinitignan na tayo inosente. Paano ba iniisip natin, paano ito? Simpleng nangyari. No? Ito ay dahil sa isang napakahalagang katotohanan. No? Maaaring ideklara ng Diyos na inosente ang makasalanan dahil idineklara niya na ang nagkasala ay ang kanyang anak. Di ba? Nang namatay si Jesus Christ sa krus, siya ay walang kasalanan. Hindi siya nagkasala sa kanyang mga kinikilos, sa kanyang pag-iisip, o sa kanyang puso. Di ba alam natin na tinupad niya yung dalawang pinakamalahagang utos, mahalin ng Diyos at mahalin ng kapwa. Ngunit nang pinako si Jesus Christ sa krus, hindi siya namatay dahil sa kanyang kasalanan. Di ba? Siya ay bilang kapalit ng mga makasalanan. Sa krus, si Jesus Christ tumayo para sa ating kalagayan. Idineklara siyang may kasalanan, bagamat siya ay inosente, upang tayo, ang mga tunay na makasalanan, ay madideklarang inosente. Ang lahat ng parusa
maghuhusga, galit man yan, ay kanyang tiniis mismo sa krus at hindi dahil sa kanyang kasalanan, kundi dahil sa ating kasalanan. Sabi nga ng mga theologies na nabasa ko, ito raw yung ganitong situation, ito raw yung tinatawag nilang the great exchange, no? Basahin niyo, i-Google niyo, nandoon 'yon sa Google, no? Doon ko yan nabasa. Yung bang sa the great exchange yung tawag nila diyan, no? Yung kapag inilagay natin ang ating pananampalataya kay Jesus, kanyang tinatanggap ang ating kasalanan at ibinigay sa atin ang kanyang pagkamatuwid. Kapalit dito, yan yung sabi ng mga theology na the great exchange, no? Kaya kapag tayo ay nakatayo sa harap ng Diyos bilang mga itinuturing na napawalang sala, hindi na nakikita ng Diyos yung ating mga kasalanan, no? Yung pagkabiguan o pagkakasala. Sa halip, nakikita niya ang pagkamatuwid ni Kristo na sumakop sa atin. Nakikita niya ang isang inosenteng tao, hindi dahil tayo ay perfecto, kundi dahil binayaran ni Jesus Christ, ito nang halaga. Tayo ay tinuring na po walang sala sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya meron tayong pag-asa sa kabila ng lahat ng dahilan para tayo hatulan ng Diyos. Sa halip, tinitignan niya tayo at sinasabing, oh Eugene, inosente ka. Tess, inosente ka. Hindi ko itinuturing ang iyong kasalanan laban sa iyo. Bakit? Dahil ang kanyang anak ang nagbayad na ng lahat ng pagkakasalang yan, di ba? Binayaran niya yan ng lubos, no? At ang paraan kung paano tayo itinuring na napawalang sala, alam nating lahat na hindi ito nakabayad tayo sa ating mga gawa o anumang tagumpay na meron tayo sa buhay. Hindi ito tungkol sa pagpunta natin sa simbahan o hindi nyo pagpunta sa simbahan. Pagbabasa ng Biblia ng sapat, no? Hindi ito yung pagdalo sa mga small group o pagiging mabait sa ating mga kapitbahay o sino man yung mga gusto nyong politiko, di ba? O pag-iwas sa mga kasalanan. Wala sa mga bagay nito ang magpapabanal sa atin, no? Wala sa mga ito ang magpapabanal sa isang makasalanan sa harap ng Diyos, no? Paraan kung paano tayo napawalang sala isang makasalanan na katulad natin ay sa pamamagitan ng pananampalataya na nababasa natin ngayon sa Romans 5:1 na isinulat ni Pablo, no? Kaya dahil sa pananampalataya tayo itinuring na napawalang sala. Pananampalataya. Ganoon mo 'yun? Ang pagwalang sala ay nangyari sa pamamagitan ng paniniwala o pagtitiwala at pagdikit ng ating persona sa sa ginawa ni Jesucristo, no? Kaya pag inilagay natin yung ating pananampalataya kay Jesus, ang ating mga yung mga kasalanan natin, akuin niya. Yan pagiging matuwid niya, yung kanyang perpektong pagsunod at kabutihan, yun ay inilalagay sa atin. Yan yung tinatawag nilang the great exchange. Kaya kapag tinitignan tayo ng Diyos, hindi niya nakikita yung kasalanan sa atin. Ang kanyang nakikita o ang nakikita niya ay ang anak niya, si Jesus Christ. Ang kanyang anak ang nakikita niya sa atin. Para bang hindi siya galit sa iyo. Hindi siya naghahanap para parusahan ka. Kapag ang Diyos ay tumingin sa isang itinuturing na napawalang sala na makasalanan, ang nakikita niya sa atin ay si Jesucristo. Di ba? At ang maganda sa mga at katotohanan yan, ang katotohanan talaga, sa nababasa natin, tinatrato ng Diyos Jesus na parang makasalanan upang magawa niyang itratong matuwid ang mga makasalanan. No? Ito yung puso ng napawalang sala, no? Ito ang puso ng pagpawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya. Napakalinaw niya sa Bible, no? Ang maganda diyan, ano, yung ang katotohanan yan ay ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ang buhay ay may pagsubok at hamon, di ba? May mga pagsubok mula sa mundo, mula sa ibang tao, sa mga tao. At kahit
minsan sa ating sarili, madalas pala. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, pabor pa rin sa atin yung Diyos. Tayo ay tinuturing na napawalang sala, hindi dahil sa pagbibigay ng kahit ano sa Diyos, kundi sa pagtanggap mula sa Diyos ng ginawa ni Kristo para sa atin. Ano? Bagamat tayo ay may mga makasalanan, tinitigyan tayo ng Diyos at dinitira tayo inosente. Higit pa dito, na ituring niya tayo bilang inosente, minahal tayo ng Diyos bilang inosente at ibinigyan tayo ng pagpapala dahil nabihisan tayo ng ganap ng pagkamatuwid ni Jesucristo. Ito ang dahilan kung bakit tayo may pag-asa. Hindi lamang para sa ngayon, kundi para sa natitirang buhay natin. No? So, magpapatuloy natin yung sinasabi ni Pablo. Sabi niya, kaya yamang tayo pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya, meron na tayo ngayong mapag-ugnayan, meron na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung ikaw ay tinuturing o itinuring na napawalang sala, tanongin niyo sa sarili niyo kay Kristo Jesus at nagtiwala ka sa Kanya. Hindi nagalit ang Diyos sa iyo. Hindi siya maghahanap para parusahan ka. Hindi siya nagtataglay ng galit laban sa atin. Di ba? Bilang isang ama, no, maaari siyang magdisiplina sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng hindi galit, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig. Dinidisiplina niya tayo hindi sa pamamagitan ng galit, ngunit hindi niya tayo kinamumuhian. Lahat ng galit, rusa at puot na nararapat dapat sa atin, binuhos niya na kay Kristo. Jesus sa krus. Di ba? Tiniis niya ang lahat ng ito. Minsan at magpakailanman. Ngayon para sa mga itinuturing na napawalang sala, naganap na makasalanan, wala nang galit at puot o parusa mula sa Diyos. Bagkos, pag-ibig, biyaya, at pagpapala na lang. Meron na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos ngayon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Alam mo yung lesson dyan? Naalala ko si Edwin doon nakalaan na nag-post sa mga taga-Roma. Mga taga-Roma. Eh, nasa Roma ako eh. Sabi ko, isama mo dyan yung mga Saudi. At isama mo na rin yung mga Pilipinas. Ito yung tinutukay niya kasi. No? Pero yung lesson dyan, mag-delay tayo sa katotohanan yan na nababasa natin at naririnig natin ngayon. Hayaan natin ito ay mag-ugat sa ating puso. Yan ang ating gawin. Yan yung simula ng pag-asa. Ang simula ng pag-asa ay hindi tungkol sa pagpukaw ng ating emosyon, ano? O pagtangkang nararamdaman mo yan, ano? Ito ay tungkol sa pagbumuni-muni natin kung sino nga ba talaga ang Diyos, kung ano ang ginawa niya sa atin. Yung pagtitiwala sa banal na Espiritu upang ipaliwanag ang malalim ng katotohanan ito sa ating puso't kaluluwa at isipan. Kapag napagtanto natin yan, na tayo ay tinuring na napawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya, ikaw ako, tayong lahat, yan ay yung umpisa na magkakaroon tayo ng mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Diyan na magsisimula na sumibol ang pag-asa. Di ba? Verse 1 ba lang yung binabasa natin? Marami ka nang pwedeng isipin. Marami ka nang ma-amaze ka. Ang ganito pala to. Yung mga gano'n, no? Iyan yung dahilan kung bakit tayo may pag-asa ngayon. Ngayong panahon ng Advent o para sa natitirang bahagi ng ating buhay. Ngayon ay tinuturi na napawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya at meron na tayong pag-asang kapayapaan. At meron tayong kapayapaan ngayon sa Diyos. No? Sa verse 2, ano nga ba talaga ang ating pag-asa? Tingnan natin sa verse 2. Ano ba talaga ang ating pag-asa? Ano pinaasahan natin? Ano ang bagay na pinanghahawakan ng ating pag-iisip at kinakapitan ng ating isipan? No? Ito yung ating pag-asa. Sa madaling sabi, no?
Ang ating pag-asa ay pagbabalik ni Kristo. Di ba? Alam nating lahat yan. Pero dito sa verse 2, kung babasahin mo ito at pag ninilay-nilayan, mas magiging malinaw at detalyado yan. No? Kung ang pagbabalik ni Jesus Christ ang ating pag-asa, at ito'y para bang, kung kukumpara mo, ito ay parang payong na sumasaklaw sa lahat ng pagpapala, no? Sa lahat ng biyaya, no? Ang binabanggit dito sa verse 2 ay isang bahagi ng pagbabalik ni Kristo. Ang mga magaganap kapag siya'y bumalik, no? Bahagi pa lang 'yan, no? Na yung binabanggit sa verse 2, yung mga magaganap kapag sa pagbabalik ni Jesus Christ. Basahin natin ulit. Sabi sa verse 1, sapagkat napawalang sala tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, meron na tayong mapayapa ngayong ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Verse 2, sa pamamagitan niyan makakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan. Gusto niyong basahin sa English para mas kung doon kayo mas okay sa inyo yun, pwede niyong basahin yan. Pero sa verse 2, sa pamamagitan niya ay nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Di ba? So bago ko talakayin yan tungkol sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Sabi niya, tingnan niyo, pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Bago natin pag-usapan yung mismong term na yan, no? Pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos, gusto ko munang bigyan pansin yung salita dyan o yung term dyan na biyayang ito. Ano may nakalagay dyan? Biyayang ito na ating pinaninindigan. Sabi sa English, this grace is which we stand. Sabi ni Pablo, tayo ay tinuturing na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Di ba? Sa legal term na idineklara walang sala tayo. Kahit may tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan din ni Kristo. Binigyan tayo ng karapatang makalapit sa biyayang ito sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ang biyayang pinaninindigan natin ngayon. Ganito ay pinaliwanag ni Pablo yung ang biyaya. Sabi niya, ang biyaya ay parang, sabi ko nga, ito ay parang bagong mundo. Isipin niyo kung ano yung biyaya na yan, ano yung grasya na yan, para mas lalo nating maintindihan kung ano itong biyayang ito na ating pinaninindigan. Ang biyaya ay parang bagong mundo kung saan namumuhay ang isang mananampalataya na katulad natin. Isa pang napakalaking biyaya ng pagiging itinuring na matuwid o walang kasalanan na pawalang sala ay ang pagkakaroon ng kapayapaan. At higit pa dyan, biyaya, biruin mo yon. Grace, ang isang mananampalatayang katulad natin, isang makasalanang pinatawad at tinuturing na matuwid. Tayo ngayon namumuhay sa isang mundo ng biyaya. Nasa paligid natin ito ngayon. Hindi natin dapat isipin na ang biyaya ay parang simpleng regalo lang na binigay ng Diyos. Sa halip, para tayong nilulunod sa isang pinakamalaking karagatan ng biyaya. Yung, nandiyan niya sa taas natin. Yung biyayang yan, nandiyan sa taas mo, nandiyan sa ibaba mo, nandiyan sa kaliwa mo, nandiyan sa kanan mo. Kapag gumising tayo sa umaga, naalala yung biyaya ng Diyos. Kapag natulog ka sa gabi, naalala pa rin yan, hindi yan umalis. Ito yung hangin na ating lalanghap. Pagkain ating kinakain, ewan ko kung nasobrahan kayo ngayong Pasko, at ang tubig nating iniinom. Kahit ng katupingin, nandun ang biyaya ng Diyos. Pero yun, ang biyaya, ang mundo kung saan ka namumuhay, kung saan namumuhay ang mga pinatawad ng Diyos. Dahil sa pananampalataya, nakapasok tayo
sa bagong mundong ito ng biyayang ating tinatahanan. Yan yung sinasabing ating pinaninindigan. Para kang nasa loob ng, alam niyo yung snow globe? Ewan ko kung alam na kung na, ah, pero alam niyo yung, kasi nung pumunta, itong nakaraan, nung nagpunta kami sa France, meron doon silang display ng mga balloon na transparent na kung saan nandun yung mga karakter ng mga karakter sa Christmas, ano? Alam niyo yun, it's like a snow globe, no? Yung kahit saan ka nagpunta, nandun ka pa rin sa loob niyan. Napapalibutan ka ng isang kapaligiran, lagi kang nasa loob nito. Ganyan yung nararanasan ng mga itinuring na matuwid sa harap ng Diyos. Nandito ka sa bagong mundo na puno ng biyaya. No? Bago natin nakilala si Jesus Christ, nabubuhay tayo sa kahinaan. Nabubuhay tayo sa pagkasala, nabubuhay tayo sa sumpa, nabubuhay tayo sa pagkaligaw, na hinatulan ng batas ng Diyos. Alam natin sa puso natin na hindi tayo kailangan naging matuwid. Lagi tayong naghahanap ng paraan para gawing makabuluhan ng buhay at makita ang tunay na kasiyahan at layunin. Di ba? Pero nung maniwala tayo kay Kristo at tinanggap ang deklarasyon na kaway napawalang sala mula sa Diyos, napawalang sala tayo, lumapit tayo, para bang lumipat tayo sa mula sa pamumuhay sa mundo ng kamatayan at hatol papunta sa mundo ng biyaya. Nasa paligid natin ito at hindi natin ito matatakasan. No? Sa pamamagitan ng pananampalataya, natamo natin ang pagkakataong makapasok sa biyayang ito na ating tinatahanan ngayon. At tayo'y nagagalak sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Yan yung mismo binabasa natin sa verse 2, no? So ano ang pag-asa natin? Anong pinangahawakan natin? Ang pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Di ba? Ano, paulit-ulit kong binasa yung talatang to eh. Habang binabasa ko, ulit ito ngayon, ano, habang binabasa ko ulit itong mga nakalaang linggo, no, naisip ko, okay, gets ko na, sabi ko sa isip ko, okay, gets ko na siguro, no? Pero yung habang pinagmumuni-muni mo, no? Habang nag nag ano yung ano nga ba talaga ito? Yung habang nagre-research ka, habang pinag-aaralan. Nalinis ko na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Marami pa. Parang gano'n. Napakarami pa. No? Ibang, I mean, tayo nagagalak sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Ano nga ba ibig sabihin ng nagagalak? No? Ang ibig sabihin na nagagalak ay masaya, yung madalas natin naririnig, nagpupuri sa Diyos, nagdiriwang, at nakakaranas ng kasiyahan. Yan yung pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Siguro, tayo nagagalak sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon, tignan natin yung term na yan, no? Yung word na yan na kaluwalhatian ng Diyos. Meron tayong mga salitang kaluwalhatian, di ba? O yung pagpupuri. Meron tayong nakalagay dyan, ha? Tingnan yung maigi, sabi dyan. Salita ng yung kaluwalhatian. Sabi dyan, salita, kaluwalhatian ng Diyos. May salitang dyan na mababasa mo kaluwalhatian, meron tayong salita ng Diyos. At dyan sa gitna, meron kang salita ng nang, no? Sa gitna. Ang salitang nang yan, yung nang na yan, na ito yung nagpapakita ng relasyon sa pagitan ng kaluwalhatian ng Diyos. Di ba? Pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang pag-asa natin ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Di ba? Malinaw naman sa Tagalog. No? Na minsan siguro kapag narinig mo, nababasa natin yung salitang yung term na yan, yung kapag ito ang temang ito sa Biblia, iniisip natin, tama naman.
nagagalak tayo sa pag-asang magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Maaaring pwede, no? Di ba? Nagagalak tayo sa pag-asang magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Di ba? At tama naman yun. Dapat nga nating luwalhatian ng ating Diyos, no? Pero hindi yan yung sinasabi sa Romans chapter 2, no? O sa Romans chapter 5 verse 2, no? Sa halip na sabihin niyang nagagalak tayo sa pag-asang magbibigay ng kaluwalhatian o pagpupuri sa Diyos, ang sinasabi niya ay nagagalak tayo sa pag-asang tumanggap ng kaluwalhatian mula sa Diyos, no? Ang kaluwalhatian ng Diyos na tinutukoy dito ay hindi ang pagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Ito ay ang pagbibigay niya ng pagpupuri o ng kaluwalhatian sa atin. Nasira ang aking puhan. Diba? Siguro, alam nito, no? Kung hindi man, at least nabasa natin, no? Diba ano kaya ibig sabihin niyan? Ano? Hindi ko pa man lubas na maintindihan, pero gusto ko yan. Parang gano'n, kung una mo lang siyang narinig. Pero dapat gustuhin mo na nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Yung term na yan na kaluwalhatian ng Diyos ay ginagamit dito sa ibang paraan na bihirang gawin ni Pablo sa kanyang mga sulat o mga epistles. Pero yung pali na lang yan, yun, nabigkas ko rin yung word na yan, na mababasa natin sa Romans chapter 3, na sinabi doon sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, nakasulat yan doon. No? Kung iisipin natin, ang kaluwalhatian ng Diyos ay tumutukoy sa pagbibigay ng pagpapuri sa Diyos, baka ang pagkakaintindi natin dito ay ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa pagbibigay ng tamang kaluwalhatian na nararapat sa Diyos. Tama naman yun. Pero kung ang ibig sabihin ng kaluwalhatian ng Diyos ay ang pagkatanggap ng kaluwalhatian mula sa Diyos, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, ay ganyan. Di ba? I mean, nung nilikha tayo ng Diyos sa Garden ng Eden, ginawa niya tayo kawangis niya. Di ba? Katulad ng kanyang kawangis ng Diyos, ginawa niya tayo sabi nga, ginawa niya tayo para mamahala sa mundo. Sabi doon sa Genesis 3. Tayo nilikha para mamuno at magtaglay ng kapamahalaan sa lupa. Yun ang pag-aalala ko. Basahin niyo na lang ulit. Dahil sa wangis ng Diyos na nasa atin at sa malapit nating relasyon sa Kanya bago dumating yung kasalanan. Di ba ganun yun? Taglay natin ang kaluwalhatian ng Diyos, sabi doon sa Genesis 3, no? Pero nung pumasok yung kasalanan, nawala yan eh. No? I mean, hindi tuluyang nawala ang wangis ng Diyos sa atin, ano? Pero nasira siya. Kaya ang lahat ay nagkasala at hindi nakabot sa pagninilay-nilay na kaluwalhatian na nilikha ng Diyos para sa atin. Hindi natin ito nagawa at hindi natin ito magagawa sa sarili nating kakayanan. At para sa kaligtasan, pilit na ibinalik ng Diyos ang kaluwalhatian para sa atin mula pa noong simula. Nilikha niya tayo para sa kaluwalhatian, nawala natin ito. At ngayon, ibinabalik ng Diyos. Ibinabalik niya ito sa atin. So tingnan natin yung tatlong talata. Meron akong sinulat dyan na tatlong scripture, no? Ewan ko kung kung na-send ko, pero at sa palagay ko nandiyan yan. Basahin natin yan. Sabi dito sa Romans chapter 2. Sa Romans chapter 2. Verse 4. Oo, hinamak mo ang Diyos. Hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya ay napakabait. Sabi diyan, matiisin at nagpapasensya. Hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ang umakay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa kasalanan? Ngunit dahil matigas ang iyong ulo, sabing ganon, at ayaw mong magsisi, lalo mong pinabigat ang parusang iginagawid sa iyo.
Sa araw na yan, kung kailan niyayag ang puot at makatarong ang paghatol ng Diyos. Sabi sa verse 6, sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naayon sa kanilang mga ginawa. Di ba may paghuhukom na darating? At huhusgahan ng Diyos ang bawat isa base sa kanilang mga ginawa. Di ba? Verse 7, sabi diyan, buhay na walang hanggan, everlasting or eternal life ang ibibigay niya sa mga tao nagpatuloy sa paggawa ng mabuti at naghahangad ng karangalan, kadakilaan at walang kamatayan. Sino ang may ayaw niyan? Ano? Sa magitan ng ating pagtsatsaga, parang sinasabi, sa pananampalataya at paggawa ng mabuti. Yung gano'n. Hinahangad natin hindi lamang ang buhay na walang hanggan, kundi pati na rin ang kaluwalhatian at karangalan. Ang layunin, ang gantimpalang naghihintay sa atin sa dulo ng ating paglalakbay dito sa mundo na kung saan napakaraming hamon ay kaluwalhatian at karangalan. Sino may ayaw niyan? Sabi pa sa Romans chapter 8, para mabasa ko. Sabi diyan, verse 18, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maiambing sa kaluwalhati ang ipapahayag sa atin balang araw, sapagkat nananabik ang sanlilikha na inihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Sino nga ba ang mga anak ng Diyos? Ang mga Kristiyano, yung mga redeemed by God. Kasama na tayo doon. Di ba? This includes you and me. Sabi sa verse 20, nabigo ang sanlilikha hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot ng Diyos. Gayunman, nagbigay din siya ng pag-asa na ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok at upang makabahagi ito sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Dito, makikita mo kung ano kinokonekte ni Pablo ang kaluwalhati ang darating sa mga mananampalataya sa pagpapanumbalik ng buong sanlilikha, di ba? Parang sinasabi niya ang sanlilikha ay sabik na naghihintay sa araw na lubos na mahayag ang kaluwalhatian ng Diyos para sa kanyang mga anak. Di ba? Kung babasahin mo yung Genesis 3, sabi ko nga kanina, makikita mo isinailalim ang sanlilikha sa kawalang kabuluhan. Hindi ito kusang loob, kundi dahil sa kanya na nagtakda nito. Parang gano'n. Sa pag-asang mapapalaya rin ang sanlilikha mula sa pag-alipin sa kabulukan tungo sa kalayaan ng kaluwalhatian ng mga anak ng Diyos. Balikan yung basahin ng Genesis chapter 3. May malapit na kaugnayan ng tao, no? At ang sanlilikha, dahil nilikha tayo ng Diyos upang pamunuan ito. Pero nang dumating ang kasalanan, sabi ko nga kanina, nasira yung layunin na yan. Kaya dito sa binabasa natin sa Romans 8, sinabi ni Pablo, hindi ko itinutuloy na ang mga paghihirap sa panahon ito ay maihambing sa kaluwalhatian inihayag sa akin o inihayag sa atin. Ang kaluwalhatian na tinutukoy niya ay ang kaluwalhatian matatanggap mo sa araw ng paghuhukom. Lahat ng paghihirap mo ngayon, lahat ng paghihirap natin ngayon ay walang-wala kumpara sa kaluwalhati ang ibibigay sa iyo ng Diyos kapag ikaw ay muling binuhay. Di ba? At ang siyang nilikha rin ay naghihintay ng mapalaya mula dito, no? Para makita ang kaluwalhatian ng mga anak ng Diyos. Meron pa, sabi nga sa 1 Peter chapter 1 verse 6, sabi niya, ito'y dapat ninyong igagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang gintumat bagamat nasisira ay pinadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang pananampalataya na higit na mahalaga sa ginto ay sinubok upang malaman kung ito ay talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papapurihan. Tingnan mo yon. Tingnan mo yung huling word na yan. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, at paparangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Ito ang salita na yan, yung papapurihan, dadakilain at paparangalan.
Papuri, kaluwalhatian at karangalan. Kung babasahin natin lang ng mabilis, baka isipin natin, oo, kapag bumalik si Jesus, magbibigay tayo ng papuri, kaluwalhatian at karangalan sa Kanya. Di ba? Tama naman yun. Pero hindi yan ang sinasabi diyan sa verse 7. Ang sinasabi diyan ay dumaan tayo sa mga pagsubok at nagagalak tayo sa gitna ng mga iyon. Dahil ang patunay ng ating pananampalataya ay magre-resulta sa papuri, kalulatian, karangalan sa araw ng pagpapahayag ni Jesucristo. Yung papuri na yan, yung karangalan at kalulatian dito, hindi ito para sa Diyos. Para ito sa mga mananampalataya. Para ito sa katulad mo. Para sa iyo. Para sa pananampalataya mo. Ikaw na nagpatuloy sa pananampalataya sa kabila ng pagsubok sa tulong ng Diyos, kahit sa araw ng buhayin tayo muli, sasalubungin ka ng Diyos ng papuri, sasalubungin ka ng Diyos ng kalulatian, sasalubungin ka ng Diyos ng karangalan. Ayaw niyo nun? Ayaw niyo, di ba? Ayaw. Isipin mo, gusto mo nga magpatuloy sa kasalanan? Ikaw ang sasalubungin ng tatlong yan. Di ba? Oo, nagbibigay tayo ng kalulatian sa Diyos. Nagbibigay tayo ng papuri sa Diyos. Pero may napakagandang plano niya sa atin ng Diyos. No? Parang, alam niyo, yung may anong salitang pwedeng isipin mo dito? Para bang ginagawa ng Diyos ang lahat ng tao bilang mahalaga. Ang lahat ng mananampalataya bilang mahalaga sa Kanya. Totoo yan. Ginagawa Kanyang mahalaga. Ginagawa niya tayong mahalaga para sa Kanya. Parang sabi ko nga, hindi pa sapat na ideklara niya tayo na walang sala kahit makasalanan tayo. Bigyan tayo ng kapayapaan, bigyan tayo ng biyaya, isang bagong mundo na tinitirahan mo, di ba? Yung mga ganon, binibigyan ka pa niya ng pag-asa na mabawi yung kaluwalhatian ng Diyos na nawala sa iyo nung simula pa. Binigyan niya sa atin ang lahat ng yan. Ginawa niya tayong mahalaga. Ginagawa kanyang mahalaga. Pero yun, kaya ang pagpapuri, karangalan at kalwalhatian nito, para sa ating lahat yan. Ikaw na ang palawalang sala. Para sa iyo yan. Yan ang ating pag-asa. Ang pag-asang mabawi ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang maranasan ang kakaibang klase ng buhay. Ang isang bagong antas ng pumumuhay bilang isang tao. At ang maisabuhay ang kaluwalhatian ng Diyos. Grabe, di ba? Mas higit pa yan sa bagong iPhone. Mas higit pa yan sa bagong kotse na gusto mo ngayong taon na to. Mas higit pa yan sa bagong bahay na meron ka. O kahit katuparan ng mga pangarap sa buhay mo, no? Sobrang sobra. Higit pa yan dyan. Kaluwalhatian, karangalan at papuri ang mabawi ang kaluwalhatian ng Diyos. Pinapakita ng Diyos kung gaano tayo kahalaga sa Kanya. Tampak huli, babasahan natin, balik tayo sa Romans chapter 5. Sabi dyan, verse 3 to 5. Nais ko kasi makita nyo ang katiyakan ng ating pag-asa. Yung hope na yan. Paano tayo magkaroon? Paano nga ba tayo magkaroon ng kasiguradahan sa pag-asa niyan? Kasi, sabi, parang napaganda, Joel, no? Parang gano'n. Pero parang maganda. Pero, alam mo, nakikita ko niya sa Biblia. Yun yung mga pwede mong isipin. Maaaring narinig kita ngayon, ano? Naririnig niyo ako ngayon. O kaya isipin niyo, narinig ko na yan eh. Kaya sasabihin niyo, ay salamat sa paalala. Pero napakahirap ng buhay at maraming nangyayari sa buhay ko eh.
Paano kung malalabanan ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa? Kaya dito sa verse 3 hanggang verse 5, itinuturo sa atin dito ang katiyakan ng ating pag-asa. Ang pag-asang ibinigay sa atin ng Diyos. Paano tayo magiging sigurado na mangyayari? Sa verse 3, sinabi niya sa dulo ng sinabi niya sa dulo ng verse 2, at tayo'y naggagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kalulatian. Di ba? Yun yung nabasa natin sa dulo. Magagalak tayo sa panahon na ito kung saan tinanggap natin ang kalulatian, karangalan, at papuri mula sa Diyos. Kung saan tayo nire-restore at tinataglay natin yung kalulatian ng Diyos. Alam niyo, hindi lang ito kayang ilarawan ng salita lamang, no? Hindi lang salita. Paring ako pwede kong ilarawan, pero limitado. I mean, kung ano man ang nasasabi ko sa inyo. Pero hindi talaga siya kayang ilarawang ng salita lamang, no? Pero sinasabi niya sa verse 8, hindi lamang yan, sabi niya. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito ay nagbubunga ng pagtitiyaka. Oh, sa classic Christianity. Alam mo yun, parang yung sa paglipas ng panahon, ito yung namumukod tangi, no? Parang hinusgahan, ibang klase na, no? Sabi ko nga, it's sa classic Paul, no? Hindi lamang tayo umaasa pa sa pagbabalik ni Jesus, kundi nagagalak din tayo sa ating mga pagsubok. Ano yung salitang pagsubok? Yung sa pagsubok dito, yung salitang pagsubok diyan, ito ay tumutukoy sa mga pagkakalahatang paghihirap sa buhay. Lahat tayo. Okay. Lahat tayo. Dito, sa araw na ito. Ay dumaranas ng isang mga bagay na yan, yung mga pagsubok. Tinutukso tayo ng sakit, no? Kahirapan. Mga kasalanang nananahan sa atin na tila hindi natin malagpasan. Mga sirang relasyon, no? Pagdududa sa ating pananampalataya, pa ba ang mga subok sa atin? Pag-uusig, depresyon, kabahala o takot, tinutukso tayo ng realidad ng kamatayan, na kung saan isang araw lahat tayo ay mamamatay, ay hirap ang may namamatayan, no? Dumaranas tayo ng mga problema sa mga mag-asawa, di ba? Mga problema sa pagpapalaki ng anak, yung mga resulta ng hangal na desisyon na ating ginagawa, dumaranas tayo ng pagdidisiplina mula sa Diyos. Lahat tayo ay mayroong ganyang bagay na nararanasan, di ba? Maaaring pwede ka pang magdagdag sa sinabi ko. Pero sinabi ni Pablo, hindi lang tayo nagagalak sa pag-asa ng kalwalhatian ng Diyos. Hindi lamang yan, sabi niya sa verse. Ginagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito ay nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabubuting pagkatao at ang mabubuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binago ng pag-asa nito. Ano? Ang ibig sabihin ni Pablo ay kapag dumadaan tayo sa mga pagsubok, yung mga sitwasyon na sobrang bigat at nakakapagod, dapat tayo magpasalamat at maggalak. Bakit? Kasi ang pagdurusa o yung paghihirap ay nagdudulot ng pagtitiis. Ang pagtitiis, yung kakayahan mong magpatuloy kahit mahirap. Para bang sinasabi, oo, hirap ako ngayon, pero hindi ko papayagang matalo ako nito, no? Magtitiis ako. Bakit ko magagawa ito? Bakit mo magagawa magtiis? Kasi pinayag ng Diyos na wala akong kasalanan. Para bang, hindi na siya galit sa akin. Hindi na siya laban sa akin. Magtitiis ako dahil binigyan ako ng Diyos ng kapayapaan at pinatawad niya ako. Namumuhay ako sa ilalim ng biyaya
Kaya kahit magkamali ako, hindi galit sa akin ng Diyos. Magtitiis ako dahil sa lahat ng ginawa ng Diyos para sa akin kay Kristo. At habang tinatanggap ko ang mga pagsubok na ito, ang mga ito ay nagpapabuti sa akin bilang tao. Sa madaling salita, makikita ko ng mas malakas ako kaysa sa dati. Di ba? Pagkatapos ng pagsubok, ganyan ang nararanasan natin sa bawat pagsubok na binabago ka tayo ng Diyos para maging mas mabuting tao. At pagkatapos lahat ng pagsubok, makikita mo na mas malakas ka kaysa sa dati. At yung pagsubok na yan ay nagiging dahilan para pagpatuloy ang pag-asa natin. Ano? Kapag natapos ko na yung pagsubok na yon, nasasabi natin, masasabi ko, kasama ko ang Diyos. Diba? Naranasan mo yan, Jana. Hindi yan. Hindi kanya iniwan. Hindi niya tayo pinabayaan. Ang pag-asa ay hindi binigo. Kaya yung pag-asa na ipinapakita ng Pablo sa atin, na nakabatay sa gawa ng Diyos kay Kristo, ay hindi tayo bibiguin. Maraming bagay sa buhay natin na magdudulot ng kabiguan. Sabi ko nga kanina, may mga threat. Paling mabigo tayo sa mga tao o minsan pati na rin sa ating sarili. Ngunit ang pag-asa mula sa Diyos ay tiyak na hindi tayo iiwan o bibiguin. Sabi nga sa verse 5, dahil ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay sa atin. Kahit na dumaan tayo sa mga pagsubok, may sakit ka man, depresyon, problema sa relasyon, hindi magawang talikuran ng mga kasalanan, mga consequences ng mga maling desisyon, yung disiplina na galing sa Diyos, ang Diyos ay hindi lang kasama natin. At ang pag-ibig ng Diyos na walang hanggan at hindi nauubos ay ibinuhos na sa ating mga puso para tulungan tayo na magpatuloy sa kabila ng lahat na pinagdadaanan natin. Di ba? Ayaw yan para sa atin. Ganito tayo makakasiguro ng pag-asa habang hinihintay natin ang araw na tayo dadalhin sa kaluwalhatian sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Mararanasan pa rin natin ang pag-ibig ng Diyos kahit nakakaranas tayo ng mga pagsubok. Dahil ang pag-ibig niya sa iyo, sa akin, iniibig niya tayo. Kaya yung lahat ng galit, paghatol at puot niya sa kasalanan ay alam natin na tinanggap na ni Jesus. Kaya maaari mong isipin na ang natitira na lamang mula sa Diyos para sa atin na mga pinatawad sa kasalanan, ang natitira na lamang sa Kanya ay tanging pag-ibig. Biyaya at pabor, pag-asa at kapayapaan. Yan na lang ang natitira sa Diyos. Tuloy mo, ganyan tayo makakatiyak sa pag-asa ng buhay na yan dahil nararanasan natin ang pag-ibig ng Diyos at malalampasan natin ang pagsubok. Hindi natin maiiwasan yan. Hindi naiwasan ni Jesus Christ ang pagsubok at hindi tayo nakakahigit kay Jesus Christ. Kahit hindi natin ito maiiwasan, ang pag-asa natin ay tiyak dahil natutunan natin magpatuloy at magbago. Habang nagbabago tayo, makikita natin yung mga ginawa ng Diyos sa buhay natin. May pag-asa na ako. May pag-asa ako na kasama ko na ang Diyos. Sa pamamagitan ng lahat ng iyan, ang pag-ibig ng Diyos ay binuo sa ating mga puso. Kasama na natin ang Diyos. Ang banal ng Espiritu ay kasama na natin. At meron na tayong pag-asa. Kailangan natin yan ngayon. Kailangan natin ng pag-asa. At nagsisimula ito sa pagpapakumbaba at pag-iisip tungkol sa Diyos. Nagsisimula ito sa pagtutok sa Kanya, sa pagnilay-nilay kung ano ang ginawa niya para sa atin at kung paano niya ito ginawa para sa Kanyang kaluwalhatian. Ano mula sa pagbumuni-muni tungkol dito, no?
nagsisimulang kung maramdaman ng kagalakan. Yung pag-asa, yung tinatawag nilang excitement, yung pakiramdam na malalampasan mo ang lahat ng pagsubok. Pero tandaan nyo, hindi yung damdaming ito ang unang mararamdaman nyo, no? Kundi nangyayari ito dahil sa mga bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Bakit magkakaroon tayo ng pag-asa ngayon? Bakit ka magkakaroon ng pag-asa ngayon sa mismong oras na ito? Kasi kung naniniwala ka kay Kristo, pinawalang sala ka na, pinahayag na ikaw ay inosente dahil sa ginawa ng Diyos at kung paano ito ipapakita sa pamamagitan ng Jesucristo. So ano ang pag-asa natin? Ang pag-asa natin ay ang kalulatian. Pag-asa na isang araw gagantimpalaan tayo ng Diyos dahil sa pananampalataya na pinanghahawakan natin at gagantimpalaan tayo niya ng kalulatian, karangalan, at papuri. Yan yung pag-asa ko. Ewan ko sa inyo kung ano ang pag-asa nyo, no? Pero yan ang pag-asa natin. Ang aking pag-asa ay hindi siguro laging ganito ang sitwasyon. Gagantimpalaan ako ng Diyos na parang hindi niya ako pinadalahan ng sapat na biyaya. Pero sabi ko nga, gagawin niya ito ng higit pa. Mas marami pa. No? At nakakasiguro tayo ngayon sa ating pag-asa. Hindi sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga pagsubok, hindi sa pag-iwas sa mga paghihirap sa buhay, hindi sa katotohanan makakaya nating magpatuloy sa kabila ng lahat ng yan at tayo'y binabago. At kapag ikaw ay binago at kapag binago tayo, makikita natin ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Alam natin kasama natin siya. Sanama natin ang kanyang pag-ibig. Ito ang pag-asa na binigay sa atin ng Diyos ngayon. Ito ang pag-asang inaalok ni Jesus Christ. Ang pag-asa na dinala ni Jesus Christ sa bawat buhay o sa buhay ng bawat mananampalataya nang isilang siya na tinatawag na Kapaskuhan. Gusto niyo ba ng pag-asa? Yan ang tanong. Okay, sige na. Magdasal na tayo. Kasi tayo. Buwan. Natanggal sa tuloy. Ay, salamat. God, salamat po. Lumalapit kami sa iyo, Panginoon, ng may pagkakumbaba. Napakabuti mo at ang iyong kabutihan, awa at pagpapala ay walang hanggan naman. O Ama, pinapalalangin ko na tulungan mo kaming maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng napawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya. Naway buksan ng banal na Espiritu ang aming isipan upang mauunawaan namin ang katotohanan ito at makita namin ang liwanag mula sa langit dito. Panginoon, aming Amang Yahweh, nagpapasalamat kami sa kapayapaan, sa biyaya at pag-asa ng kalwalatian. Ang pagtanggap ng kalwalatian, karangalan at pagkilala dahil sa pagtitiis ng aming pananampalataya. Ito po ang aming pag-asa. At Ama, pinapanalangin ko na tulungan mo kaming baguhin ang aming pananaw at isipan pagdating sa mga pagsubok. Tulungan mo kaming makita ang mga pagsubok na ito, hindi bilang mga bagay na ipinadala mo dahil galit ka sa amin, kundi dahil nabubuhay kami sa isang mundong puno ng pagkasira. Hindi ka maaaring magalit sa amin, maaari mo lang kaming mahalin dahil sa ginawa ni Kristo. Kaya aming Diyos, aming Yahweh, tulungan mo kami na magpatuloy, baguhin ang aming mga pananaw, at magkaroon ng mas malalim at mature na pag-unawa sa pag-asa namin bilang mga Kristiyano. Naway lahat ng ito ay magbigay ng kalwalatian sa iyo sa pangalan ng iyong paparating na anak na si Jesus. Amen. Amen. Amen.